Naniniwala po si UP School of Economics Professor Shelo Magno na problema sa mga namumuno o leadership problem ang paglobo ng ilang items sa 2027 proposed budget katulad po ng Local Government Support Fund. Ayon kay Professor Magno, wala daw malinaw na framework kung paano kinocompute at magkano ang dapat na alokasyon sa bawat LGU. Pangambatuloy niya, baka ang mayayamang lugar pa ang nakakakuha ng malalaking alokasyon sa pondo at mapag-iwanan ang mga LGU na mas mahihirap. Binatikos tuloy ni Magno ang Administrasyong Marcos Jr. sa kawalan daw ng malinaw na direksyon sa budget, lalo't lumalabas na patronage politics na naman daw ang tila prioridad sa pagbalangkas ng budget. Leadership problem na po talaga to eh. Hindi ito one time lang na ngayong 2027. Over the years nakikita natin ito at ito ay leadership problem na. Kasi hindi ba sabi ng Pangulo, hindi niya alam kung ano itong mga fund na to na binabanggit. Siya yung Pangulo, siya yung in charge, siya yung nagsiset ng direction sa development agenda natin. Siya dapat ang nagsisend ng signal sa Congress or sa Senado. Paano ba natin dapat ina-allocate itong maliit na pondo na natitira for development? Yan nga po ang tinig ni UP School of Economics Professor Shelo Magno. Bahagya namang tumaas ang bilang ng mga Pilipino na nagsasabing mahirap sila sa ikalawang quarter ngayong taon. Base sa survey ng Okta Research nitong Hulyo, lumabas na 39% ng respondents ang nagsabing mahirap sila. Mas mataas ito kumpara sa 35% lang noong Marso. Tumaas din sa 21% ang mga nagsabing nakaranas sila ng gutom kumpara sa 17% lang noong huling survey. Pinakamarami pa rin sa mga nagsabing mahirap sila ay galing sa Mindanao habang karamihan naman ng nagsabing nakaranas sila ng gutom ay galing sa Balanced Luzon. Samantala, aminado po si Bulacan Governor Daniel Fernando na mas lumala pa ang pagbaha sa kanilang probinsya. Sa ngayon po 14 na bayan pa rin daw sa buong Bulacan ang lubog sa baha dahil po sa mga pag-ulan, bunsod pa rin ang habagat. Sa datos po ng DPWH, lumalabas na 41 billion pesos ang ibinuhos na pondo para sa flood control project sa probinsya sa nakalipas na 4 na taon. Pero ang giit ni Governor Fernando, wala silang datos sa naturang mga proyekto dahil hindi sila nakikipag-ugnayan o hindi nakikipag-ugnayan sa kanila ang DPWH. Yung mga project nila kasi actually, sa totoo lang, hindi po talaga dumaan sa akin. Kaya nga po hindi sila nakipag-coordinate sa amin. Kaya nga po napilitan akong gumawa ng executive order para dumaan sila sa amin ngayon. At ngayon po, tinawag ko po yung mga bagong mga ministro ko po yung mga bagong opisyales ng DPWH para malaman ko ngayon, dapat bang gumawa pa ako ng executive order para kanya mapansin? Ewan ko po, di ko po alam kung bakit nangyari yan. Oo, di ba nga? Pero with all due respect to Governor Daniel Fernando, ang binabanggit nga rin kasi ni Manong Ted kahapon sa tanong niya ay sa 3 termino, kahit pa sabihin mo na di nag-aabiso sa'yo yung DPWH sa mga flood control projects, kung 3 terms ka na dyan bilang gobernador ng Bulacan, wala bang, di mo nararamdaman? Di mo ba naiikot na may mga halimbawa ginagawa dito sa area na to, may ginagawa dito sa area na to, hindi nyo na-check kung meron man? And yung pagbusisi, kung magkano na nga yung budget na inilaan sa kanilang bayan, kahit hindi pa yun hindi natin pwede sabihin hindi parte o mandato o part ng kanilang trabaho kasi kung ikaw yung governor, dapat alam mo talagang budget allocation for your, di ba, for kung ano man yung lugar na nasasakupan mo. Hindi, at saka bago ka pa tumakbo, alam mo na yung problema dyan sa lugar. Kasi taga-dyan ka di ba? Matagal yung na yan Hagonoy, for example, ilang taon na yan na binabaha, hindi nawawala yung baha. Nakakahiya naman sa mga residente, sila na nag-adjust. Nakita mo yung tricycle nila, yung kanilang tik-tik, di ba? Apakatataas na ng mga gulong. Sila na yung nag-adjust dahil nga hindi naman humuhupa yung baha sa kanila para mabuhay sila ng normal. Sila na ang nag-ayos nung sasakyan nila. Oo. Tsaka yun nga kung 3 terms ka na, tas ngayon ka lang nagpatawag ng executive order, anong nangyari in the past? Kung, di ba, na walang ginawa, halimbawa, kumbaga kung paulit-ulit na nararanasan ng mga taga-Bulacan yung baha, kahit pa ito ay proyekto ng DPWH,
alam mo bilang gobernador na hindi gumagana yung mga flood control projects, dapat even before pa, meron na sanang ginawa. So hopefully Inilata. ngayon meron na. At tuloy-tuloy hindi lang ngayon dahil napapansin natin ito. Hindi lang ngayon na napapansin ng tao ito at galit yung mga taga dyan na hindi na nawawala yung baha, nasa state of calamity na yung Bulacan ngayon. Nagulat din actually kahapon si Governor na 41 billion pesos na pala ang flood control budget ng Bulacan for Di niya 4 rin years. alam. Hindi niya alam. Ang nasagot niya kahapon around 800 to 900 million pesos. Yun ang alam niya. Akalain mo So, nga yan. di ba Oo. dapat proactive ka? Exactly. Kapag ikaw ay government official, dapat lahat, not just for Bulacan governor to, for everyone. No, hindi natin inaantay mamangyari bago natin i-check ang mga bagay-bagay. Yun lamang po, with all due respect. Pero para rin sa panig ng DPWH, nagsalita rin kasi si Secretary Vince Dizon tungkol dyan. Aminado naman sila na isa doon sa mga nakikitang pagkakamali ng DPWH ay yung kakulangan ng coordination doon sa mga local government units. So kabilang daw yan doon sa gusto nilang baguhin ngayon kapag magpapa-implement sila ng mga flood control project, kailangan coordinated sa LGU para alam din nila. Oo. So, yun ang bago ngayon. Pero si Sec Vince kasi, sinusubukan namin kunin ni Manong Ted for the longest time. Uy! Actually, ngayon nga, sabi ko, baka naman papayag na. Sana by Monday. Sana. No, para makausap natin dito sa kaliwat kanang bahat, ano na exactly Oo. ang mga future plans kung Yeah. sakali man. So, Sec Vince, if you're listening, sana makausap ka namin ni Maricel next week. Madali naman kausap yan si Sec Vince. Oo nga. Magkasama nga kami nitong mga yun naman nakakaraang pala eh. coverage. Yun pala Oo, eh. so nakakalabit namin. Sec Vince, bigyan mo naman kami ng update. Madali naman kausap. O yun naman pala. Sec Vince ha, next week, kung sakali man po, hingi lang po kami ng update. Kasi kung ganito yung sinasabi ng governor ng Bulacan, ngayon po ba'y bago na? Kung sakali man, may abiso na po ba tayo sa mga LGUs para sa mga gagawing proyekto sa iba't ibang mga lugar? Yan nga po mga kapatid ha, ang tinig ni Bulacan Governor Daniel Fernando. Samantala mga kapatid, isinusulong naman ni DILG Secretary John Vic Remulla ang total ban sa online gaming platform na Roblox kasunod ng nangyaring pamamaril sa eskwelahan sa Zamboanga City. Paliwanag ni Remulla, dapat ipagbawal na ang naturang game sa bansa dahil konektado umano ito sa dark web. Nangangamba ang kalihim na negatibo at bayolenteng epekto ng naturang laro sa mga kabataan. Naniniwala si Remulla na naimpluwensyahan din ng video game ang suspect na namaril sa Zamboanga. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.